Magandang umaga po mga kasama. Ito po yung property na 7 hectares ano? 7 hectares. Ayan po ang mga niyo. Ganda. Takaran po yan. May layuga, may takaran. Ayan po. Ito po ay tabi ng kalsada. Doon po sa kabilang side na yun. Yun po yung kalsada na bagong butas. Kaya medyo rough road po doon. Mamaya po papakita ko po sa inyo yun. Yan. Ayan. Marami po itong tanim. Yan. Tara. Ayan. Ito po yung pinaka ano. Nakita nyo naman po yung mga nyug. Oh. May mga dalang nyug. Bukod pa sa nyug, maraming tanim pa ito, Ari. May mga good lumber po dito. 7 hectares po ito. Yan po, kita nyo ha. Ayan, good lumber po yun. Oh. Ayan, good lumber po yan ha. Ayan. Ayan. Ito po, ayan. Ito kabila, kasali. Kasali po yan, mga sasama yan. Malapit ba sa dagat to? Palasdaan po yung kabila na yan. Pero hindi kasali yun. Palasdaan po yung kabila ng pispan. Yan po kabila na yung pispan yan. Ito po ay medyo slope dito sa loob. Sa may kabila ng kalsada. May tabi ng kalsada po dito. Yan. Slope po yan. Pero sa ibabaw po yan, yun yung kalsada sa kabila. Mamaya po papakita ko sa inyo yung inukob ng kalsada. Yan. Punta rin tayo sa may, may daan din doon. May daan din doon. Akit din po kami. Ayan. Yan. Buong, yan. Pataas niya. Ito po pataas hanggang doon. Yan po yung 7 hectares pag ganun. Pag ganun. Tsaka po dito. Ayan. Puno po ito ng nyug. Mga more or less, mga 3,000 nyug to. Hindi lang daw po. Siguro mga sa 5,000 ano. Ilan ang nahuhukas dito sa isang ano? Ang isang hektarya ay nakukas ng 1,500 pag puno. Ang mga ano ito? Hindi lang 10,000. nyug, ang nasa, ilang sako yun? Aba, isang tonelada yun. Mga 3 tonelada. Ang isang bibo ay 250 kilos. Oh, ilang 250? 500. 1,000. 2,500 kilos. Dito tayo. Ito kasali to. Saan yan? Ayan. Yan po yung pispan. Pero hindi siya kasali. Ito lang po ang boundary. Ayan. Ito po, papunta po tayo sa loob ng property. Ayan, may lukaran po dito ha. Ayan. 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 May mga Indian puno na Indian Mingo. May mangga. May kalamansi kaya dito. May kakao. Ito po ay may kuryente ha. Ayan po yung kuryente. May linya ng kuryente yan. May linya po ng kuryente dito. Titulado po ito mga kasama. 7 hectares. Ito po yung lungkaran nila. Kita nyo naman daming bunot oh. Yan. Yan po. Kasama dito, Ari. Yan, kasama po yan. Punta pa tayo hanggang ibabaw. Sige, para makita yung ano. Yung kinukit na kasada. Ay, malayo pa yan. Sige, doon lang tayo para kita yung... Buong ano ito. Ano? Buong ano. Ayan po yung linya ng kuryente. Yan. May kuryente po dito. Ayan. Ganda po ng property oh. Flat po siya sa baba. Pagdating dito sa taas, ito po ay slope na bundok na po ito. Hindi naman bundok talaga. Hindi po na bundok naman na bundok. Ayan. Ayan po yung mga nyug. Sorting ang bibili nito. Ito po yung pinakaibabaw ng property. Yan. Ito tayo sa taas. Pantay po sa ibabaw ng... Sa ibabaw. Ayan.
Ayan po mga good lumber. Punong-puno ng nyug ba? Mga sir. Ayan po wow. Ayan. Ha? Sige. Kung saan yung hindi natin makikita dito yung kalsada. Makikita natin dyan sa ibabaw, hindi? Sige. Ayan po. Pag ganun. Yung ibabaw po dun. Ando po yung kalsada. Dahil po nyug oh. Punong-puno po. Di halos dikit-dikit. Pag nalinisan po ito, sigurado makikita mo yung ganda. Ha? Malayo pa? Kahit doon ang tayo ibabaw ng ano. Yung makikita natin kasada, hindi. Ay, wag na. Hanggang doon pa sa dulo yan. So, dito lang tayo. Ayan po. Nasa ibabaw po kami ng bundok. Pero flat po dito sa ibabaw. Sakop yan. Ano yan. Basta itong buong anong ito. Hanggang doon pa sa baba. Oo, sa baba. Sakop. Hanggang doon pa po sa baba yan. Doon sa kabila pa. Kaya lang pag-iikutin namin ito ng lahat. Malayo po. Mamaya doon tayo, tumingin tayo sa ibabaw. Tuturo ko yung daan. Ibabaw. Sa ibabaw yung may mga truck. Hanggang doon yun. Ah, sige. Hintayin mo na ako dyan. Bibidyohan ko lang dito. Flat na po dito sa ibabaw. Oh. Mga mamat sir. Ayan. Yan po. Yung mga property. Yung property. Ayan. Ayan. Bali-wala. Ayan. Ayan. Sobrang ganda po ah. Makita nyo ah, sobrang ganda ng pato. Overlooking po pati ito. Doon sa kabilang side, kita yung dagat. Pag dyan sa ibabaw. Pag sa ibabaw po tayo, kitang-kita yung dagat. Ng kahoy. Tabing lang po siya ng mga kahoy. Pero pag nalinis nyo po ito, makikita nyo po yung ganda. At makikita nyo yung lugar kung saan siya nakapisto. Sobrang ganda. Ayun, maulawin. May mga maulawin po dito. Batino meron. Wala, maulawin. Maulawin lang po. Mahogany meron din ano. Mayroon. May mahogany po, ayumito, saging, kawayan. Marami po ditong good lumber. Po yung kalsada nakikita nyo, ayun, kalsada. Ayan, pagbaba, yan po kung property na to, ayun po yung kalsada sa baba. Kalapit po ng property. Pwede po itong gawin yung kalsada, yung papasok nyo para po makapasok sa loob ng property yung sasakyan. Ayan po yung mga nyug. Sobrang ganda po. Ayan. Ayan po yung kuryente. Ayan yung kuryente po yan. Ayan. Ayan. Marami po ditong klase ng puno na makikita nyo. Ang ganda po niya na. Ayan po yung poste. Ayan po sa kabila lang yung kalsada. Katabi po siya ng property ito. Katabing-katabi po ng property yung kalsada. Ayan po yung mga nyo. Ayan. Ayan po lahat ah. Worth. Nasa 10,000 nakaka 10 tons daw po ito. Every 3 months na 10 tonelada every 3 months. Mas maganda po ito kaysa sa palayan. Kasi sa palayan po, mag-aabuno ka dito. Wala naman po dito yung pag-aabuno eh. Dito wala po. Ayan. Ayan po yung kanilang lukaran. May lukaran din sa taas. Ayan po yung manyug. Ayan. Dagat oh. Mga kasama yun. Ayun po yung dagat. Kaya pag nalinis po itong property na to, overlooking, kitang-kita mo po yung dagat. Yung Quezon. Ah, ano yun ano? Hindi ko ano yan. Atimunan yun ano? Timunan. Timonan. Andito po sa kabilang side, yung ginagawang tulay ni Helen Tan. Yan. Yan po. Gandang-ganda po niyan. Yan po yung pispan. Pero hindi po siya kasali sa property. Andyan lang po ang boundary sa baba. Pag ganun po. Yan. Pag ganun. Yan. Ayan po. Ayan na, nasa loob po ng property ang poste ng kuryente ha. Ayan. Ang ganda pati talaga na kami. Ayan po mga nyug oh. Kasagsagan ang yun. Ayan. Kagandahan ng nyug ha. Ayan. Ito po ay 7 hectares.
Lopez, Quezon po ito. Barangay Ito. Santa Maria. Hindi, Gitis. Gitis. Barangay Gitis po. Lopez, Quezon. Ayan po. Okay. Salamat po. Kasunod po ng Barangay Gitis ay Roma. Yung ginagawa pong tulay ni Helen Tan. Siguro mga around 10 minutes. Oh, wala pa. Wala pa. Mga 5 minutes po. Roma na. Yung ginagawang tulay ni Helen Tan. Yun na po yun. Ayan. Ito po yung ibabaw ng property mga kasama. Ayun po yung dagat. Kitang kita mo po. Ayan po yung dagat. Ayan. Ayan po. Ito po yung property. Pag ganun. Hanggang dito po. Yan po yung 7 hectares. Yan. Ito po yung pinakang ibabaw. Yan po yung mga Jimelina sa ibabaw. Ayan. Ayan po yun. Yan. O, balang tayo ng konti ha. Ito po kalsada to. Bago bukas po yan. Kalsadang yan. Yan. Ito po yung papunta ng bayan ng Hundagwa, Quezon. Hundagwa po. Bayan ng barangay ng Lopez, Hundagwa. Ito po yun. Ito po yung papunta ng Roma. 3 minutes po. Ayun na yung Roma. Ayun, yung Roma. Doon po sa kabila, yung side. Yung pong ginagawang tulay ni Helen Tan. Na nagdudugos po sa Quezon, Alabat, at Perez, Quezon. Ito po. Ayan po yung property. Ayan. Makita nyo, inukap po siya. Ayan, yan po. Ayan. Ganun. Ayan. Ayan. Ayan po ang loob. Pwede siyang magganti. Kalsada pa ganun. Oh, pwede po tayong gumawa ng, pwede po yung bibili, pakalsada dito. Meron din po dun sa kabilang side, ayun po. Ayan po, pwedeng kasadahan yun. Papasok, meron din po dun sa kabila, pwede rin po lagyan ng kalsada, papasok sa loob ng property. Pero, ganun pa man po. Kahit hindi na po kayo magpagawa ng kalsada sa loob. Dahil ito po mismo, tabing-tabi ng kalsada. Ayan po. Ayan po yung bundok po. Ayun bundok, ayun po yung dagat. Sobrang ganda po ng property. Okay po.